So, ayan mga pre, no, magandang araw, magandang hapon, magandang tanghali po sa inyo lahat, magandang gabi. Ayan, ngayon po ay pag-uusapan natin itong iba't ibang klaseng issue, di ba? Yes, Oh, partner. patungkol dito kay Saldico, alam mo naman yon. Siyempre, isali natin itong pagiging Barbie ni Pulong. Nako, ayan, Oo, trending na trending talaga yung partner. di ba? Gustong-gusto kong talakayin ngayon yan Mm. dahil pinag-uusapan talaga kung gaano kaduwag itong mga Duterte talaga. Kung gaano ka Barbie. Okay. So, Eto ah. etong kay ano muna, kay Si Joel Saldico, ito ah. Villanueva. Ito ah. Ah, Ayon kay Saldico, pag-usap, hindi, si kay Villanueva, Saldico. itong kay Oo. Saldico muna. Sige, Ito sige. pag-usapan natin tong kay Saldico. Si Villanueva kasi medyo next topic na lang siguro natin Sige. yan. Ano? Ito muna, basahin po natin itong about kay Saldico. Ayan nagsabing nagpadala, ayun sabi ni Saldico nagsabing nagpadala siya ng isang, ito galing po ito sa isang artikulo, babasahin ko lang po sa inyo. Ayan nagsabing nagpadala siya ng isang 7 pahinang confidential na lihim kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Pebrero 2025 upang magbigay linaw sa samut-saring walang basihang paratang na ibinabato umano laban sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ayan So, eto pa, sunod natin to. Ayon kay Ko, dating chairperson ng House Committee on Appropriations, dahil sa mababang utilization rate ng Department of Education o tinatawag na DepEd at sa layuning makalikha pa ng karagdagang mapagkukunan ng pondo sa BICAM, nagbawas sa Senate President Cheese ng 10 billion mula sa computerization program ng ahensya. Ayun so basahin natin bago tayo magbigay ng reaction dito. Dagdag pa niya, nais umano ng Kamara na ilipat ang pondo sa pagpapatayo ng mga school buildings. Ngunit, iginit daw ni Escudero na mailagay ang buong halaga sa Department of Public Works and Highways, DPWH. Nako. Sa kabila ng naunang kasunduan na ang mga pondo ng DepEd ay dapat lamang ilipat sa loob ng ahensya o sa iba pang proyekto ng DepEd. Sinundan pa raw ito ng karagdagang bawas ng 1.692 billion mula sa alokasyon para sa mga bagong posisyon ng guro na nakakaapekto naman sa kakayahan ng pamahalaan na kumuha ng dagdag teaching personnel. Correct. Bunga ng pagbawas sa pondo para sa bagong mga posisyon, sinabi ni Ko na makakakuha lamang ang DepEd ng guro para sa unang 3 buwan ng taon at mapipilitan itong maghanap ng pondo upang mapunan ang 20,000 bangkitang posisyon sa pagtuturo. So, ayan, partner, anong masasabi mo doon sa binasa ko? Bigyan natin ito ng reaction. Ayan. Ito dito muna sa gusto kong nag-highlight sa utak ko itong paglipat yung paglipat ng budget sa DPWH. Kasi highlight na lang natin 'yon. 'Di ba? 'Di ba kasi itong itong sinabi ni Saldico, partner, ito ay lang to haka-haka niya lang to Ito ay lang niya kumbaga sariling lang niya to, mundo lang niya to, sariling mundong kaisipan lang niya to. Sabi lagi natin, kailangan pagka nagsalita ka, meron ka dapat ebidensya, black resibo. and white. Diba? Black and white. Kailangan meron kang itatapal habang nagsasalita ka. Kagaya natin dito, partner, pag tayo nagsasalita meron tayong basis na tinatawag, balita. Meron dito. Diba? Meron tayong binabasang balita, meron tayong, kumbaga, pinaguhugutan. Diba? Meron tayong resibo, meron tayong basihan. Si Ko kasi, mga kababayan, etong mahirap kay Ko salita ka ng salita, Ko, ang problema sa'yo ay hindi mo iniisip kung ano ang balik sa'yo. Tama. Kung mabubutasan ka. Diba? Gipit na kasi kaya nandadamay na lang. Kaya nga diba? Kasi sobrang desperate moves na tong ginagawa, mga kababayan, Nico, para lang mailigtas yung sarili niya. Diba? Sa mga insertion na ginawa niya.
'Diba? Kasi siya talaga yung mastermind dito eh. Oh, at damay si Cheese dito. Damay si Cheese. Cheese Escudero. Kasi ilang beses na rin si Cheese Escuderong nakita na pabalik-balik doon, 'di ba? So, sa totoo lang, habang ginagawa yung budget eh. Hindi natin alam yun eh. Nabuking na lang doon dahil may CCTV. May CCTV, 'di ba? Kaya nga kinwestiyon si Cheese Escudero kung bakit balik-balik siya ron during ginagawa. Bawal yun eh. Bawal, oo. Habang ginagawa ang bycam. Oo. So, dito mga pre, no, makikita natin dito na ano na lang talaga, naninira na lang itong si Ko, 'di ba? Zaldi Ko. At syempre, kung totoo naman yung sinasabi niya, bakit hindi siya umuwi sa Pilipinas? Correct. Oo, diba? Bakit nagtatago siya sa Italy? Oo. O sa France, kung totoong hindi siya supot at may bayag siya. Oo. 'Di ba? Umuwi siya sa Pilipinas. Saka pre, ang isa sa mga nakaka-trigger sa taong bayan ngayon, sa pahayag ni Ko, paulit-ulit. Paulit-ulit mga kababayan, na paulit-ulit na walang basihan, paulit-ulit na daldal, paulit-ulit na issue na wala namang matibay na ebidensya. Tama. Kagaya nga ng sinasabi ng ating mga espesyalista when it comes to batas, okay, when it comes to law. 'Di ba? Hindi mo siya kayang i-under oath. Bakit hindi mo kayang umuwi? Kailangan kasi pagka ka, under oath. Pwede pala yun na para magkaroon ng pwede pala yun na nasa ibang bansa ka, magsasalita ka lang, pwede nang gamitin ebidensya. Madaling manira eh. Dapat under oath muna, di ba? Under oath muna. Kahit ako kaya kong gawin yan. Sabihin kong si Zaldi Ko ay walang bayag. Correct. Totoo ba yung sinasabi ko? Hindi. Siyempre, kung literal na bayag, meron siya. Di ba? Pero yung literal na bayag niya, umakyat sa lalamunan niya. Yun. Diba? Yun yung pangit sa'yo, Zaldi Ko. Yung kasi yung sarili mong bayag, inaakyat mo sa lalamunan. Halimbawa, sabihin ko, si Zaldi Ko ngayon ay nasa China. Maniniwala agad kayo sa akin. Diba? Siyempre, kailangan kong patunayan yun. Diba? Diba? Kailangan meron kang basis. Paano mo nasabi? Eto, meron akong ebidensya na eto, yung sa niya o yung pagpasok niya sa nakabinigay na report ng China o ganun, 'di ba? Kagaya nitong ng mga naniniwala kay Zaldi Ko. Kasi ito yung mga naniniwala real talk chismis lang yan eh. Tapos paniniwalaan nyo, walang pinagkaiba yan dun sa chismosan yung kapitbahay na chinismis kayo na may kabit kayo kahit wala. Kulang na lang, kainin nila yung tae ni Zaldi Ko. Diba? Na pag sinabing, tumai ako, cake yan. Maniniwala agad sila. Correct. Cake daw eh. Correct. Kain tae sila. Kaya kung sino-sinong dinadamay ni Zaldi Ko, damay si ganito, eto si ganito, si ganyan. Ang pangit dito kay Zaldi Ko, hindi credible. Hindi talaga siya credible at all. Yung mga sinasabi niya, kasi itong legal po ito eh. Legal aspect po ito mga kababayan. When it comes to legal aspect, you have to be in under oath para yung yung mga salaysay mo is merong kapararakan, may saysay lahat. Tama. Kayang tindigan ng mga resibo na hawak mo, kung ano man yung resibong hawak mo. 'Di ba? Kaya nga hinahamon ka, Zaldi Ko, ng taong bayan. Panindigan mo, umuwi ka. 'Di ba? Halos lahat ng vlogger na nagko-content sa'yo, kagaya namin ni Ballpoint Man, na gusto rin namin na lumabas yung katotohanan. 'Di ba, partner? Pero tama yan. Pero ito pa, masingit lang natin to. Parang si Zaldi Ko din to eh. Na naghamon, tapos nung iimbestigahan na, umayaw. 'Di ba? Alam mo ba yung yan. Siya si kilala mo ba? Sino to? Si Iyotman. Pulang Barbie to eh. Pulang Pulang Barbie to. Pulang Barbie. Alam ko green eh. Green. Green. Si Iyotman po umurong yung bayag. 'Di ba? Kilala niyo naman si Iyotman, si Pulong. Pacboy. Pacboy. 'Di ba? Si Bembang. Si Bembang. Grabe. Yung makabengbang lang kahit makapanaksak na eh. Di ba ikaw yung muntik ng saksakin? Ay, hindi ba ikaw yun? Okay. Ay, ikaw ba yun? Yung bugaw. Kamukha lang ako nun. Kamukha, hindi pala ikaw yun, sorry. Hindi po ako yung mga kababayan na baka sabihin nyo, oo nga, ikaw yun Hindi po. Kamukha ko lang, awig lang. So, anyway, magbibigay ako ng reaction dyan. Alam mo, Pulong, di ba? Patunayan mong wala kayong tinatago. Correct. Okay? So, dapat open ka sa mga investigasyon ng ICI. Diba? Kasi Tama. kung wala ka namang ginagawang masama, sige, mag-imbestiga lang kayo dyan. Walang problema.
'Di ba? Tama. Naghamon ka nung pinalagan ka, ayaw mo na. Bakit? Parang Meron ka bang parang ano lang 'yan yung kay Trillanes. Oo. Na yung time na naghamon siya, inimbestigahan siya. Dumating siya sa sa Quadcom. Sa Blue Ribbon Committee, umattend din siya. Ngayon, ang problema sa kanya, nung hinahamon na siya na ipakita yung tattoo niya para mapatunayan kung talagang miyembro sila ng Chinese na community mafia. Hindi niya, triad. Hindi siya nagpakita. Hindi siya nagpakita ng tattoo. Ayaw niya. Kaya may kasabihan Takot tayo. na takot. Gusto pa namang makita ng mga Pilipino yung tattoo. May ang sabi ng iilan, sabay tayo. Sayang ang tattoo. Diba? Diba? Sayang ang tattoo. Sayang ang tattoo. Art yun eh. Kaya kailangan ipakita mo sa taong bayan. Tulad niya, mga tattoo ko, kitang-kita. Ako, may tattoo po ako sa itlog, pero hindi ko pwede ipakita. Itlog na yun, ha? Pero yung kay Pulong, wala naman yata sa itlog eh. Nasa likod. Diba? Nasa likod so, pwede mong ipakita yon. Saka, partner, itong issue ni Pulong. Ito yung simpleng arithmetic lang eh. Haharap ka lang. Yun. Wala ka namang ibang napakasimple. Haharap ka lang. Kung wala kayo tinatago, ba't ka matatakot? Naiintindihan ko na. Na-trauma. Siguro. Noong mga panahon. nandun si Trillanes noon. Baka naisip niya. Baka magaya ko nung dati. Patawa-tawa lang ako noon, pero kinakabahan na. Diba? Kaya nga. Matapang pa siya noon kasi presidente yung tatay niya eh. Ngayon, wala na. Kaya napupulaan sila ngayon eh. Napupulaan ang mga Duterte ngayon. Ito yung napansin dahil ko. sa mga korupsyon. Ito yung napansin ko. Matapang siya noon kasi presidente yung tatay niya. Matapang siyang humarap. Ngayon, takot na po. Bakit? Sino pang dedepensa sa kanya? Sino pang sasalo sa kanya doon? Correct, partner. Diba? Kumbaga, ang nangyayari kasi, partner, kampo sa kampo na eh. Kampuhan na ng kampuhan. Kumbaga, Royal Rumble na. Partido ko to. Ngayon, ang problema sa PDP, watak-watak na eh. PDP walang laban. Walang laban na. Wala na silang laban at all. Kasi sila mismo, naglalaban-laban na. Alam naman natin si Pulong, si Sara, etong Bongo. siblings na to, kalaban na nila si Bongo. Diba? Si Bongo nga nung time na si Sara nakatayo sa stage, si Bongo gustong nagpapansin kay Sara eh. Hindi kinamayan ni Sara Duterte. Hindi kinamayan, diba? Ito na yung sinasabi natin, partner, na karma. Karma na. Karma na to nangyayari sa kanila dahil sa kayabangan nila during kasi. Nung nakaupo yung tatay nila. Mayabang. Nakakala nila unstoppable sila, akala nila okay lang mangurakot. Mahirap pag inabuso mo yung kapangyarihan mo. May balik yan. May balik. May balik. Diba? Kaya ako naniniwala lahat ng nangyayaring ito, may hangganan ito. Lahat ng mga korupsyon na nagaganap na sa ating bansa ngayon, may hangganan ito at lalabas ang katotohanan. Kaya lahat ng mga gumagawa ng tama ngayon, na nasa administrasyon, magtutuloy-tuloy po yan. Correct. Bakit? Kasi kung tama yung ginagawa mo, hindi ka po mapupunta sa kapahamakan. Correct. Tandaan mo yan. Pero kung masama yung ginagawa mo, pag nanakaw yung ginagawa mo, lahat may hangganan yan. Lahat ng kasamaan na pinaggagawa ninyo sa gobyerno, may hangganan may lahat hangganan yan. lahat. Pero yan. kung mabait ka, talagang pro-Filipino ka, tapos nagtatrabaho ka lang ng tapat, wala pong hangganan yan. Basta katotohanan, kabutihan, para sa kapwa, para sa mga Pilipino, wala pong hangganan yan. Ang pagmamahal kasi ng taong bayan ay walang hangganan, basta ikaw ay nasa katotohanan at nasa tamang prinsipyong pinagdadaanan. Tama. Yun po yun, mga kababayan. Kaya, partner, no? Maraming salamat sa pag-guest mo sa akin dito sa iyong vlog. Ayan. Anyway, welcome ka dito sa ating vlog. Ayan, suportahan niyo po si Virador Pikwa po at your service, mga kababayan. Ayun. At this is Ballpoint Man. Alam niyo na, kilala niyo na ako eh. Basta subscribe lang po natin to mga pre. Kasi na yan, mga tropa natin yan. Virador Pikwa, ha? Ang nag-iisang bumibira sa mga Duterte. Sa mga kulangot na tampalasan kung tawagin. Yan. Di ba? So maraming salamat po at yun, magpapaalam po muna kami pansamantala, ha? At kami po ay magiinuman. Magsosyoktongan. Hindi, may pupuntahan lang kami, no? So paalam po muna, no? Salamat sa mga
sumusuporta sa ating YouTube channel. Share this video mga pre para naman po makarating ito sa mga DDS, 'di ba? Kasi gusto naming makita ito ng mga DDS mga especially DDS. Yan. yun. I-share nyo to para malaman ng mga DDS kung gaano kabayot yung idolo nila. Ayun. So maraming salamat po. Ingat po lahat. Paalam po muna pansamantala. Bye-bye. Ingat.